yung sagutan po ni Akop at saka De La Rosa. Unahin po natin, si Akop po yung nag-report ng kanilang kumbaga parang pagtatapos ng year-ender report ng Quadcom na pinagbibintangan po ng Quadcom si Pangulong Duterte na siya po yung mukha ng illegal drugs sa Pilipinas at kriminalidad, no? Siya po yung face. Ibig sabihin, budol daw yung mga Pilipino dahil yun pong mga war on drugs mismo ay paraan lang din ng mga Duterte para ma-eliminate, no, yung mga kakompetensya. Yan po eh, no? Tapos ito po ay bagamat umattend si Pangulong Duterte, hindi naman nila napatunayan sa pag-attend ni Pangulong Duterte yung kanilang bintang. Nag-stick po sila dun sa mga ano, no, sa mga dati na nilang testigo, partikular si Asierto. So, yan po yung sinasabi ni Akop na si Pangulong Duterte, siya talaga yung mukha ng droga. Nung panahon niya, kunwari nag-war on drugs para lang ma-eliminate yung mga kanyang kalaban. Galing eh, no? Tapos lahat ng to, no? Lahat po yan walang nakaalam. 6 na taon pong ginawa ni Pangulong Duterte war on drugs. Lahat po ng mga pulis, kasabwat niya. Parang ganun yung gustong palabasin ni Akop eh, di ba? Lahat ng mga pulis, kasabwat tayo ni Duterte para eliminate yung mga drug na ano. Okay. Wala po ni isang testigo na nagte-testify doon sa mga sinasabi ni Akop na in-eliminate dahil doon, no? Kasi ang alam natin tumitestigo yung mga AJ case sa war on drugs. Isang tao lang yata, si Asierto yung kinukot niya. Okay. Bagamat wala pong malinaw, hindi po malawak yung mga ebidensya na nagsasabi na si Duterte nga ang pinuno o yung pinaka-lord of drug lords, yan pa rin yung naging konklusyon nila. Ngayon, ang tanong nga natin dyan, asan ang ebidensya na si Duterte? Asan ang yaman ni Duterte? Saan niya dinala yung pera ng pagyaman? Ikalawa, no? Ang hirap tanggapin na pinatahimik niya sa droga, tinanggal niya yung marami po nagbago, puwersado man o kagustuhan pansarili, hindi na po nagdodroga nung panahon ni Duterte. Napakahirap pong paniwalaan na kung ikaw ay drug lord, i-eliminate mo pati yung negosyo mo, no? Tatanggalin mo. In-eliminate ni ang bintang kasi kay Duterte, lahat na eliminate pati yung mga nagdodroga lang. So, hindi po ang katotohanan po at nasaksihan natin for 6 years, talagang tumahimik po ang kapaligiran, nabawasan po ang droga, nabawasan ang krimen, yan po yung war on drugs. Kaya ang hirap pong papaniwalaan itong report ng Quadcom na nag-thrive, no, si Pangulong Duterte. Paano ka magta-thrive sa isang environment kung droga ang binebenta mo, sa isang environment na hinigpitan yung droga, na halos wala nang gumagamit ng droga? Yan ang dapat nyong ipaliwanag eh. Ikalawa, kung drug lord po si Duterte, lahat po ng drug lord sa buong mundo, grabe po, bumabaha po ang pera. Lahat po ng drug lord, bumaba po ang yaman. Bilyon-bilyon, grabe po ang gastusan, grabe ang mga gamit, grabe ang mga bahay, malapalasyo, grabe po, lahat-lahat. Ang tanong, nakita po ba natin yan? Typical po ba na si Pangulong Duterte ay ikinayaman niya? Okay. Yung mayaman po ba si Pangulong Duterte dahil dito sa sinasabi niyong droga? Wala po makapagsabi niyan. Meron bang mga napatunayan, may tumistigo pa na nagkamal ng bilyong-bilyon na salapi si Pangulong Duterte? Yan yung para mo masabi, no? Dapat napatunayan niya ng Quadcom
Na ikinayaman talaga ni Duterte yung kanyang war on drugs, na dahil nagkamal siya dahil solo na siya. Oh. Pansinin niyo po lahat po ng naku, maniwala kayo, wetting lord lang, grabe na kung magkamal, drug lord pa. Eh lalo na kung na-eliminate daw ni Duterte lahat ng kanyang katunggali. Eh di solo na niya, buong Pilipinas. Okay. Sino dapat mag-provide ng ebidensya na magpapatunay na totoo yung sinasabi nila? Sila, yung mga nag-aakusa. Tandaan po nyo, sa batas, yung magpapatunay po ng akusasyon, yung nag-aakusa, hindi po yung inaakusahan ang magpapatunay na wala siyang kasalanan. Ayan po yung mantra ng ating batas. Lahat po yan. Okay. Masasaktan natural si Senator Bato de la Rosa. Alam niyo naman po, very ano po yan, no? Very passionate po si Senator Bato sa kanya pong mga nararamdaman. Kaya po, nasabi po to ni Senator Bato, no? Ito po yung sagot ni Bato tungkol po doon. Ito po ang sinabi ni siyempre masama po ang loob dahil ang pangunahin po nagpatupad yung PNP chief, di ba? Si Senator Bato de la Rosa. Sinabi niya, binudol namin ang taong bayan. Ito po yung reaction ni Senator Bato, no? Sinabi niya, binudol namin ang taong bayan. How dare he say that? Wala kaming binudol na tao. I swear, before the graves of my policemen, ang dami kong pulis na namatay. Masakit nga naman po yun, no? Sinabi pa ni Bato, kasi ang sakit po nun, ang dami po namatay na pulis sa war on drugs. Sa totoo lang po. Ngayon nga po nakakap, di ba? O yeah, may namatay na rin pulis ngayon. Kasi bloodless war on drugs daw kuno Nakakapagtaka po na nung panahon ng war on drugs na talagang matatapang po yung pulis na manghuli ng droga, marami pa po napapatay. Paano pa po kaya kung ngayon na bloodless revolution, bloodless war on drugs, 'di ba? Kung totoo po na meron pong bloodless war on drugs, ang tansya ko po hindi ang tansya ko po wala na po talagang war on drugs ngayon, hindi na po nila tinuloy kasi imposible po Imposible na noong panahon na war on drugs talaga, matatapang ang pulis dahil backup nila Pangulo ng Pilipinas. Pumapalag yung mga drug lord. Ngayon po, hindi pumapalag ang drug lord. Parang imposible, no? Okay. Parang ngayon po ba dahil hindi na matapang yung mga pulis dahil wala silang backer na Pangulo, ibig nyo sabihin sumusuko yung mga drug lord ngayon? Ay, may deklarasyon na bloodless war on drugs. Sumuko na tayo. Kasi ang daming pronouncement na mas tagumpay daw ngayon ng war on drugs. Paano nangyari yun? No? Paano nangyari yun? Tuloy pa ni De La Rosa, kung siya ba ay dismayado sa sinabi ni Akop. Ito po ang sinabi ni De La Rosa. Hindi ako dismayado, galit ako sa kanya. So galit na po si De La Rosa kay Bato. Alam niyo po, matindi tong sinabi ni Bato na to na galit, no? Kasi matindi rin po yung akusasyon ni Akop na nabudol tayo. Grabe po yan. Expected ko na yan dahil from the beginning, alam na namin, ito, dagdag pa ni Bato, alam na namin na objective nila sa Quadcom na yan, hindi yan investigation in aid of legislation, kundi in aid of demolition and persecution. Umabot na ng 13 hearings, hanip na hearing, halatang pang demolition talaga. Yan po ang mga sagot ni Bato
dito po sa sinabi na nabudol tayo ng war on drugs. Bukasan, sumagot naman po si Akop. Eto na po yun. Ngayon po to. Eto po ang mga sinabi ni Akop. Akop de la Rosa, rebut report with proof, not chat tricks. Okay. Sabi po ni Romeo Akop na dapat daw si Bato yung kanilang report, no? Yung kanilang report na si Duterte, parte siya, kaparte po si Bato, hindi po pwedeng mahiwalay si Bato. Dapat daw po ay nagpapakita po si Senator Bato ng pruweba sa kanya sinasabi at wag lang yung magdadadrama. Okay, sabi po ni Akop, we're just doing our job. This is not about destroying anyone or any group. Ayan. Tuloy pa natin. If Senator De La Rosa feels the findings are inaccurate, kung yung findings daw nila sa Quadcom ay inaccurate, he should present evidence to counter them rather than resorting to baseless claims of political intent. Okay. Ito ito yung sinasabi ko kanina no. Alam po ng lahat, Congressman Akop, alam po ng lahat na may naganap na war on drugs sa panahon ni Pangulong Duterte. Alam po ng lahat na itong ginawang war on drugs ay anti-drug lord, anti-drugs, no? Ang pangunahin pong layunin nito ng war on drugs ni Pangulong Duterte ay ma-eliminate yung drug problem ng Pilipinas. Kaya sila nag-war on drugs. Yan po yung alam namin. Ngayon, ang sinabi nyo po, nabudol tayo. Kasi hindi kami nabudol eh. Naramdaman po namin yung epekto ng war on drugs. Ang mga Pilipino po, kaya po very popular si Pangulong Duterte sa amin. Ano po epekto ng war on drugs? Hindi lang po yung nanahimik yung mga addict, nagtabaan nga po. Ang dami pong, parang nakakatawa lang to, pero ang dami pong nagpatotoo na nagtabaan yung mga addict. Alam po namin yung meaning nung nagtabaan yung mga addict. Mulat na mulat po kami sa naganap na 6 years. Huwag nyo pong i-deny sa amin yan. Huwag nyo pong sabihin sa amin na yun naramdaman namin katahimikan, na yun naramdaman namin na payapa ang kapaligiran, na yun naramdaman namin na yung mga tao na uli ang hari ng kalsada at hindi na po yung mga addiksyonis na naging dahilan po ng bawas krimen o totally halos na eliminate po pati krimen. Wala na pong krimen ng mga rape. Wala na po kami nabalitaan. Wala na po yung mga krimen laban sa OFW, yung mga laglag bala. Wala na pong krimen ng mga gumanda po yung ating yung mga patakbo dyan sa airport. Nawala po yung mga magnanakaw sa gobyerno, etc. etc. Ramdam namin yung naganap na war on drugs. Kayo yung nagsabi na nabudol tayo. Ibig sabihin, dinideny ninyo yung naramdaman namin. Sinasabi nyo, hindi totoo yung naranasan namin. Saksi kami. Saksi kami sa komunidad. Saksi kami na yung war on drugs ni Pangulong Duterte ay mabuti ang epekto sa aming mga mamamayang Pilipino.